Truths and tales are carried over generations to recognize cultures and traditions. They are an explication to what influenced today. Some are written, some are told. Some are etched in walls and floors so old. Where things began, only we'll know through the stories that will be sold. At kung papansinin po natin yung story po ng St. Andrew the Apostle Parish, nabuo po ito o na-establish po itong parokyang ito dito po sa bayan ng Bugalyon sapagkat noon po ay nabaha at lumubog ang dating bayan ng Bugalyon, ang Salasa. At ito po ay na-establish noong July 1920. There were times na nagpapabigat siya. Siguro yun yung dahilan siguro na binibigyan niya ang tao ng dahilan na huwag sana siyang ilipat. Pero dahil po doon sa bahang yon, siguro nagkataon din po na pumayag din po siya. St. Andrew is telling the people na sana ay maibalik palalo yung pananampalataya ng mga tao na sa pagpapapigil po niya, ibig sabihin ay sana manatili po ang tao sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Isa po sa inspirasyon ng parokyang ito ay nakakuha po tayo ng relic ni St. Andrew. At meron na rin po tayong novena para po sa kanya. At ginagawa po namin ito linggo-linggo tuwing Huwebes po ng umaga. Pagkatapos po ng banal na misa alas 6:30 po ng umaga, meron po tayong debosyon. At pinapalalim po namin ito upang sa ganon ang mga tao po dito sa Bugalyon ay patuloy pong lumapit at maging katulad po ni San Andres sa pagsunod po niya sa ating Panginoon. Aside from the relic of St. Andrew the Apostle na nakadisplay dito sa aming parokya, makikita rin dito na nakadisplay ang mga original bell na nanggaling pa doon sa Salasa. They found this church in the name of St. Andrew, kaya naging St. Andrew Parish. After a while, in 1920, because of the experience ng mga tao dito sa Salasa, of the flood, no? And other reason, calamity, ganun, they have to transfer in the town. In 1920, they built the church there. Kasi noon, ang setting ng Spanish, kung nasan yung munisipyo, nandun yung simbahan. Itong Salasa, it is a barangay, no? Barangay Salasa. Naging Salasa siya because of the question of the Spaniard sa mga tao dito. Tinatanong anong ginagawa nila. Siguro they are asking about their livelihood. Yung gumagawa sila ng pinawar sa kanilang mga bahay, yung salasala. So, this Spaniard thought that the name of the place is Salasa. Ditong Salasa, may ilog. Yan. Habang tumatagal, lumalalim yung ilog. Naging berde ang tubig. Nang tumatagal na ganyan parati, nag-i-erode. Akala ng mga tao dito, makaabot dito, kaya gusto nilang ilipat. Pero bago yung ilipat, nang minubuhat na gusto nang ilipat, ayaw pabuhat. Pagkatapos may lumabas pang malaking ahas. Kaya natakot sila, hindi na ginalaw. Kaya yun na. Pero nung dumating na si Mama Mary, nung kwan nito, nagpusa mo na nagpabuhat doon. Kaya yan ang nandun ngayon. Formerly, town ito. Yung sa kabila, yung Bugalyon ngayon, Anagaw. Kaya noong nag-erode nga, nag-isip yung mga tao na ililipat yung petrol cent namin sa Bugalyon. Ayaw naman. In 1935, upon the experience of Doña Guer Gonzalez, nandito siya, nagdi-devotion. At ang parokya ay nire-restore ng mga Franciscan Capuchin, yung mga nandyan sa Our Lady of Lourdes sa Quezon City. So, there are two reasons. First, sila ay may devotion kay Mama Mary ng Lourdes. Si Doña Guer Gonzalez, naranasan niya yung miraculous healing sa kanyang sakit na cancer ng Our Lady of Lourdes. Kaya naging Our Lady of Lourdes ito, second parish of the town of Bugalyon. So, dahil nga dun sa karanasan na yun ni Doña Guer Gonzalez, i-denominate niya yung image ng Our Lady of Lourdes.
dito na, if I'm not mistaken, 89 years na siyang present dito sa parish. Yung bagong name niya, naging Our Lady of Lourdes because of that experience of Doña Gonzales. Tuwan-tuwa kami ha, siya ang patron namin. Biro mo lahat ng mga kondisyon pag may problema, lalo ako, lahat ng hinihingi kay Mama Mary, miracle ka mo. Miracles and tales, facts or mere fiction. It is the values that leave an indelible mark in every wandering mind and faithful hearts. It is like the story on how St. Andrew the Apostle Parish is connected to Our Lady of Lourdes Parish. Every Bugalionian is connected in faith.